Hi guys! Welcome back again to my channel. Alright, so thank you for reviewing again my channel. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa paano gumawa ng isang case digest. Alright, so naisipan kong gumawa ng content para dito kasi may nag-comment last time na pwede ba daw gumawa ako ng tips kung paano gumawa ng case digest. So, yan, napag-isipan ko na yan na ang gagawin ko sa ngayon. Hindi ako law practitioner or hindi rin ako student ng law school, pero meron naman akong experience kung paano gumawa ng isang case digest dahil nung college pa ako, gumagawa kami ng case digest sa subject namin na criminal law and civil law. Alam ko na mahirap gumawa ng isang case digest dahil nga ako noon nahihirapan akong gumawa dahil nga hindi ako law students, and then yun, ang hirap talagang gumawa ng isang case digest kasi kailangan mo pang basahin yung full text or yung buong content ng kaso. But anyway, kahit mahirap gumawa ng isang case digest, alam ko na hindi ka na mahihirapan pagkatapos mong panoorin ito kasi magbibigay ako ng tips and guidelines kung paano gumawa ng case digest at paano ito gawing mas madali para hindi mo na kailangang intindihin lahat ng mga nakasulat doon sa full text ng kaso. Alright, so before we start, pwede bang magsulat muna kayo dyan sa comment section kung ano ang ibig sabihin ng case digest? Alright, so I'll give you 5 seconds. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Case digest is a summary of a case. So, yun lang kadali. Okay, so pag sinasabi nilang case digest, ibig sabihin yan summary, brief summary. So, kung sinabi ding brief summary, ibig sabihin yung importanteng idea or importanteng text lang ang nandoon sa papel na isasubmit mo. Okay, so parang yung gumagawa ka ng story, kaya ng mga Filipino subjects natin noon at English subject na tinatanong tayo kung nagagawa tayo ng buod or summary of the story na nabasa natin. So ganyan din ang case digest. It is a summary of the case. Nalaman mo na na ang case digest ay summary of a case. The question is, paano ka gumawa ng case digest? Meron ba itong format na sinusunod? Or basta-basta mo na lang i-summarize kung ano ang nabasa mo? Okay, so I'll give you the tips on how to create or write the summary of the case. May apat na parts lang tayong sinusunod sa pagsulat ng case digest. So, ang isa, it's the caption or the title. So, wag mong kalimutang isulat kung anong kaso yan. So, for example, Pedro versus People of the Philippines. Sa party na yan, isusulat mo yung date of publication and the place where it was published. So, after you write the title, you can now identify the facts. Okay, so sinabi ko sa kanina na ang title mo ay ang kaso or yung kaso mismo. Let's say, for example, Pedro versus People of the Philippines. So, sa second part, which is the identification of the facts, isusulat mo doon kung ano ba ang nangyari. Bakit ba kinasuhan ng Pilipinas si Pedro? Alright, so ang facts. Ibig sabihin, pag sa facts, summary ng facts yan. Kasi sa full text niya, pwedeng mahaba yung kwento pa kung paano ba kinasuhan si Pedro or paano ba nagnakaw or bakit ba kinasuhan ng malicious mischief si Pedro? Bakit ba kinasuhan siya ng Pilipinas? Sa facts, hindi mo na kailangang isulat lahat. So, ang mga importanteng detalye lang ang nakasaad doon. Alright, so let's say for example, again, the case of Pedro versus People of the Philippines. So, pag babasahin mo yung facts na part ng case digest, nakasulat doon na, let's say for example, on March 20, 2021, nakita ni Barangay Kagawad si Pedro na tinanggal yung fence ng barangay hall. So, yan nyo lang. Period. After ng facts, it's the issues. So, ano naman ang isusulat mo sa issues? Alright, so, pipiliin mo lang kung ano yung related doon sa subject mo. Let's say, for example, if you are a criminal law students or a civil law students, pwede mong piliin yung criminal law,
piliin mo yung kaso under the criminal law or the civil law subjects. Kasi minsan, sa mga full text ng kaso na pinapabasa sa inyo ng mga instructors ninyo, pwedeng maraming kaso doon. It's up to you to identify kung ano ang issues na ilalagay mo sa summary mo or sa issues mo. Okay? Dito rin sa part na ito, makikita mo na yung won or ginagamit usually yung won or the whether or not the contract is void. Okay, so sa issues, dapat answerable yan ng yes or no. Tapos, answerable siya sa ruling part mo. Okay, so example again, whether or not the ruling is void or the contract is void. Whether or not Pedro is not a criminal. So ganyan yung mga nandyan sa part na yan. You just have to identify the issues. And after identifying the issues, doon ka na sa ruling. So yan na yung masasabi mong yes, the contract is not void or yes, the contract is void. So, yan na yung ending or that is already the decision of the court. And ang tip ko sa inyo, kapag nagbabasa kayo ng full text ng kaso, dapat basahin nyo ng maigi. Tapos, wag nyo nang pansinin yung mga ibang nakasulat or yung mga related case na sinulat doon. Hindi porket yes or no lang ang sagot doon sa ruling, hindi mo na pwedeng i-explain. I-explain mo dapat or i-expound mo kung bakit yes at bakit no ang ruling ng case na nabasa mo. Isulat mo din yung mga related cases kung nagbasa ka or saan ba nag-base ang korte ng desisyon nila. Para sa mga nagtatanong kung saan mo pwedeng i-download or makita ang full text ng kaso, kasi minsan, yung mga professors natin nagbibigay lang sila ng title ng kaso pero wala yung full text. Ito, mag-search lang kayo ng free from lawfill.ph or sa Chan Robles. So, i-search nyo lang yan sa Google at lalabas na lahat ng mga kaso. Alright, so that's all for today and I hope that you learned something and sana nakatulong ako sa inyo and good luck sa iyong case digest or sa iyong studies. And if you are new to my channel, please click the subscribe button down below and hit the notification bell in order for you to be updated for my next video. Alright, so bye guys!